Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaksyon itong post ang balita ngayon. BH Party List nagpayag ng suporta sa 2028 presidential bid ni VP Inday Sara. Ipinahayag ng bagong henerasyon party list ang kanilang buong suporta sa plano ni Vice President Sara Duterte na tumakbo bilang Pangulo sa halalan ng 2028. Sa isang pahayag, sinabi ni dating representative ng BH Party List na si Bernadette Herrera na mahalagang hakbang ang malinaw na pag-anunsyo ni VP Sara ng kanyang plano dahil nagbibigay ito ng direksyon at katiyakan sa publiko. Ayon kay Herrera, sabi niya, I welcome and support the Vice President's announcement of her intention to run in the 2028 presidential election. Dagdag pa niya, matagal nang nababalot ng espekulasyon ang usapin kung sino ang susunod na mamumuno sa bansa, kaya't mahalaga ang malinaw na paninindigan ni VP Sara. By making her plans clear, Vice President Sara Duterte has provided the public a sense of certainty and direction, something our people value in these uncertain times. Ayon pa kay Herrera, ang desisyon ni VP Sara ay nagpapakita ng pagiging bukas sa saloobin ng maraming Pilipino na nakikita sa kanya ang potensyal na leader sa bansa. Her decision also reflects an openness to the sentiments of many Filipinos who see in her a potential leader for the nation. Binigyan din niya ang higit sa partidong politikal, mas mahalaga ang pagbibigay ng pagkakataon sa mamamayan na suriin ang kanilang mga pagpipilian at makilahok sa demokratikong proseso. Sabi niya, what matters most is that our citizens are given the opportunity to openly consider their choices and participate meaningfully in the democratic process. I appreciate the Vice President for placing clarity before politics. Umaasa rin siyang sa mga susunod na taon mananatiling nakatuon ng pambansang diskurso sa mga programa, solusyon at kapakanan sa sambayanang Pilipino. Sa gitna ng papalapit na halalan sa 2028, patuloy na lumalakas ang suporta kay VP Sara Duterte mula sa iba't ibang sektor at ang pahayag ng BH Party List ay isa sa mga patunay na lumalawak niyang suporta sa larangan ng politika. Okay. Kahapon may nabasa akong post. Bangsamoro Nation. Parang isang one Bangsamoro. Mga kapatiran nating Muslim, nagpayag ng suporta. Yung business sector, mga mamumuhunan. Kahapon, pag-announce niya, grabe, biglang tumaas ang Philippine Stock Exchange Index. The highest in 7 months, sabi ng isang economist. Bakit? Ay, ang mga negosyante, mula nung pumutok ang flood control scandal, wala na. Yung namumuhunan yan sa stock market, binawi nila, kaya bumulusok ang stock market natin pababa. Kahapon lang, biglang tumaas. Bakit? There is now certainty na 2 years from now, nakikita nila merong isang determinadong leader na hindi naman magtatapos, na tunay na lalabanan ng korupsyon, tunay na may paninindigan at prinsipyo. At yun ang hinahanap ng mga negosyante. Kaya maraming bumili na naman ng mga shares sa Philippine stock. Biglang tumaas. And to me, that's good news. At maraming mga political strategies na nagsasabi, wise move, double win, yung ginawa ni VP Sara. Yung early announcement ng kanyang presidential bid. Isa na yan si Mr. Alan Herman. Sabi niya, para siyang si Godzilla. Yung mga nanonood dyan ng pelikula, di ba? Malaking creature, parang King Kong. Kailang itong si Godzilla, ibang creature. Bigla siyang nagpakita, nandito na ako. So, in a way, yung pagdeklara ni VP Sara ng kandidatura niya, even so very early, is a timing, is a genius political move. Sending messages to congressmen. Mag-isip kayo, anong kinabukasan nyo sa 2020? Dahil tatakbo ako, Sino bang malakas na kandidato na pwedeng makatalo sa akin? Yan ang tanong, yan ang problema.
So, ang United Opposition, ang mga dilawan, isa lang pag-asa nila. Si former VP Leni, wala naman, tahimik naman si VP Leni. So, problema ng Madilawan, paano nila i-convince si dating VP Leni tatakbo sa 2028. Ang another problema nila, paano pag-isahin ang Marcos camp at ang Leni Robredo camp? Pwede ba yan? Palagay ko hindi. Magbabackfire. Maraming mga dilawan na mga maprinsipyong dilawan na galit sila sa ginagawa ng mga Marcos ever since. Yung Marcos, martial law years hanggang ngayon, Marcos Jr. Maraming mga matitinong dilawan. Hindi nila basta-basta makalimutan ang nangyari ng martial law at nangyari ngayong Marcos Jr. administration. Tapos bigla kang makikipag-coalesce, makipag-unite. Kaya, ang mangyari, nakikita ko, kung tatakbo man si VP Leni, sila-sila lang. So, ibang kandidato ang dilawan, sabi natin Madam Leni, Risa Ontiveros, sa Marcos camp, John Vic Rimulya, doon sino ang kanyang magiging running mate. Then, VP Sara, tahimik si Rapi Tulfo, and then of course, ang mga makakaliwa, sigurado may sariling kandidato rin yan. Kaya, konting tiis na lang. Martin Romualdez. Martin Romualdez, baka kakandidato rin yan. So, labo-labo na sila. Lalong, mananalo si VP Sara. So, salamat sa BH Party List na nagpayag ng suporta sa pagtakbo ni VP Sara.